panahon namin, ang Diaryo ang tanging tagapaghatid ng balita mula sa anunsyo ng bagyo, mga balitang politika, hanggang sa mga kwentong nagdadala ng pag-asa. Nasa diaryo ang lahat. Tama, tatay. At ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang wika at ang mga pahina ito. Dahil dito, nagkakaisa ang bayan. Lolo, paano po ginagawa ang dyaryo? Bakit po ito mahalaga? Nakuha ko! Hayaan mong ipakita ko sa inyo kung paano ito ginagawa at kung bakit ito naging mahalaga. Tara at balikan natin ang nakaraan. Sa umaga, sa lubong ng balita, laging may kwento sa kape kasama. Kwento ng bayan, sa papel inilimbing ba? Malaman ang mga balita sa araw-araw na sipag. Dyaryo ang ating kaibigan, nagbibigay ng kaalaman, kasama sa bawat kwento, kaligayahan sa bawat pahina-ala. Minsan may solusyon, minsan ay problema, minsan bawat letra ay nagiging matalino. Balita dito, balita doon, halakhat at kagulgol, sa pagtanong patulat, lahat ay mababasa. Dyaryo ang ating kaibigan, nagbibigay ng kaalaman, kasama sa bawat kwento, kaligayahan sa bawat pahinaan. Di ba sabi ko sa'yo, ikaw na maghugas ng plato? No. Ba't ako? Ikaw inuutusan, no? Hindi ikaw! Ikaw inuutusan! Ikaw! Ikaw inuutusan! Ikaw! Tahimik na yun! Tahimik ka muna. Nandito na ang balita sa radyo. Magandang gabi, bayan. Narito na ang iyong balita. Ang bagyong Delia ay nagdadala ng malakas na ulan sa Hilagang Luzon. Inabusuhin ang lahat na mag-ingat at maghanda. Ay, salamat. Nang dahil sa radyo, nalalaman natin na may paparating na bagyo. O siya, mga anak, tay, maghanda tayo. Maghanda tayo. Ha? Magbili tayo ng mga gamit. Narito tayo sa DZWB, ang himpilan ng balita at kabatiran. Dito sa radyo, mabilis ang agos, bawat update sa masay, tiyak na aabot. Sa mga oras ng pangangailangan, laging may tulong ang radyo. Sa balita ng ekonomiya, bumangon ng bayan, may bagong trabaho. Napakalaking bagay ng radyo sa komunidad, ito'y mahalaga. Mga balita'y mabilis na dumating sa bawat sulok ng bayan kumakalat. Tama ka, hindi tinatanggi, ang wika'y susi sa tamang paghatid. Bawat mensahe tiyak ay darating sa radyo, walang mahihirapan, walang maiiwan. Social media, natutunan nating makita na hindi lahat ng salita tunay na nagdadala ng liwanag. Mga komento at reaksyon na puno ng pakana, sa kaguluhan tayo'y nalulunod sa ingay. Sa bawat post arawan, tila ba'y laging saya, ngunit sa likod nito marami ang may bigat. Pagsusumikap, makuha ang like at share, kaligayahang pansamantala tila'y nawawaglit na. Lahat tayo'y nagnanais ng pagmamahal sa virtual na mundo, di palaging totoo. Mga ngiping nakatago sa kalungkutan, ang tunay na buhay, asang hindi magulo. Sa pag-scroll pataas baba, walang kapatawaran, kumpara ang buhay
buhay yung sa iba palagi tinitingnan. Sa social media nga ba tunay ang kasiyahan? O ito'y pantasya lamang na walang katapusan? Minsan kailangan ding umahon sa digital na dagat, kausapin ang sarili sa totoong usapan. Ipahinga ang isip mula sa mainit na plataforma, maghanap ng totoong kasiyahan sa kamay ng kaibigan. Lahat tayo'y nagnanais ng pagmamahal sa virtual na mundo, di palaging totoo mga ngiting nagkatago. Sa lumutak Ligayahang pangtatuha ang like ikens, kalohan na nando, nanay itatao. Pagsusumikap, makuha ang like at share, kaligayahang pansamantala, tila'y nawawaglit na. Lahat tayo'y nagnanais ng pagmamahal sa virtual na mundo, di palaging totoo mga ngiting nakatago. Sa kalungkutan, ang tunay na buhay, asang hindi magulo. Ito'y nagnanais ng pagmamahal sa virtual na mundo, di palaging totoo mga ngiting nakatago. Sa kalungkutan, ang tunay na buhay, asang hindi magulo. Mahalaga na maibahagi ng mga kabataan ang magagandang balita upang makatulong na magkaroon ng positibong epekto sa kanilang komunidad at sa mundo. Ang mahalagang aral na matutunan ng mga kabataan mula sa ebolusyon ng pagbabalita ay ang kahalagahan ng kritikal na pag-iisip. Sa panahon ng social media, mas madali para sa kanila na mag-expose sa iba't ibang impormasyon at hindi lahat ng ito ay totoo o tama. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng magagandang balita, makakatulong ang mga kabataan na magkaroon ng mas positibo at mas maayos na mundo. ng bayang kapos, magtulungan magkaisa bilang kabataan. Patunayan natin tayo'y pag-asa ng bayan. Kami ang kabataan, masira't nagkakaisa, tumutulong ng sama-sama. Oh, kami ay nagtutulungan, nagmamahal sa aming eskwela. Ito na ang kabataan sa paaralan, kinabukasan ng ating bayan. Pinakamahalaga ang kapaligiran na makikita natin sa ating eskwelahan. Ating layunin ang kalinisan, magkaisa at magtulungan. Sa tuwi na tayo'y pag-asa ng pagbabago, gawing malinis ang paligid mo. Hey! Tara na kabataan, magkaisa. Tara na kabataan, magkaisa. Tara na kabataan, magkaisa. Tara na kami ang kabataan, masira't nagkakaisa, tumutulong ng sama-sama. Oh, kami ay nagtutulungan, nagmamahal sa aming eskwela. Kami ang kabataan, masira't nagkakaisa, tumutulong ng sama-sama. Oh, kami ay nagtutulungan, nagmamahal sa aming eskwela. Nagmamahal sa aming eskwela. Nagmamahal sa aming eskwela. Nagmamahal sa aming eskwela. Ang pagbabalita ay dumaan sa isang kapansin-pansin na ebolusyon mula sa nakaimprentang dyaryo na naghatid ng balita sa isang limitadong bilang ng tao tungo sa radyo na nagpalawak ng abot nito sa mas malawak na madla at sa wakas sa social media na nagbigay daan sa agarang pagkalat ng impormasyon sa buong mundo.